It's our third day here in Bangkok. Today we're going to go to some popular food destinations. Hopefully we get to visit some Michelin restaurants as well. Tara, let's go! Hello! So we're heading downstairs now para mag-breakfast. Kasi yung room namin meron kasamang breakfast buffet. Simple breakfast lang naman siya. In my previous video, pinakita ko doon kung ano yung kasama sa breakfast buffet. And yung mistake namin yesterday, ang dami namin kinain. Well, hindi naman super dami, pero as in parang sinulit namin. So this time, konti lang kainin namin for breakfast para hindi masyadong puno yung tiyan. Ayan, ganito po ang itsura ng buffet nila dito sa Picnic Hotel. And maliit lang siya, pero spacious enough naman. Ito lang po yung breakfast namin, friends. Ayun, may pancit canton, sausage, egg, salad. Sabi ko, konti lang kainin ko, di ba? Pero medyo natempt ako ng konti. Dito sa pancit canton, kasi mukhang ang sarap niya. So, kumuha ako ng mas marami. Pero I will share this naman with Arman. Si Arman naman, ito ang kanyang food. So, yan po ang aming breakfast today. So, ganun yung breakfast buffet nila here sa Picnic Hotel. If you want to see yung mga other selections pa nila, yung buong isa namin yung mga dishes sa hotel. My previous video, I'll link it up na lang here somewhere. Nilagay ko doon, inisa-isa ko yung mga laman ng buffet nila yesterday para you'll get an idea kung what the food are. But basically, ayun, meron ng mga carbs, meron proteins, very standard. Parang all the varieties are there, pero limited lang din yung options for the varieties. Especially the ulam. Pinaka-ulam ay sausage and ham. Yun lang sila, walang bacon. Parang all chicken. Ay, may chicken din pala. May parang grilled chicken din. Pero lahat ng meats nila ay chicken para siguro halal. Meron sila parang squid. Ano ng squid? Tapos ito oyster stir-fry with veggies. So may mga gulay naman, may proteins. Flavor-wise, carry lang. hindi siya super sarap. Siyempre, expect mo na sobrang sarap kasi Thailand, di ba? Pero we're thinking baka they're catering to more tastes kasi maraming mga foreigners na nandito. Kaya medyo mas light, mas muted yung flavors ng mga food nila here sa buffet. And it looks like mas maaga gumising ang mga tao ngayon, friends. Kasi ang daming tao today. Yesterday, konti lang yung mga nakasabay naman for breakfast. Pero ngayon, ayan, medyo marami-rami sila. Okay, so we're gonna finish our breakfast lang. After that, we'll freshen up, we'll get ready to get our day started. Friends, susubukan namin ulit mag-commute. Susubukan namin sumakay ng bus. I say susubukan because last time hindi namin na-achieve kasi ang lalayo ng gap ng mga schedules ng mga buses. I think mostly because matraffic yesterday because it's Valentine's Day. Yung ending nag-grab na lang kami. But ngayon, susubukan namin. Baka naman kaya, di ba, na mag-bus tayo. Kasi gusto din namin ma-experience ng local transportation. Ayan, so mas today, mas kalmado ang streets. Unlike yesterday na sobrang daming sasakyan and sobrang daming tao. Ngayon, mas chill ang mga kaganapan. Ito yung path natin while going to the Century Mall na bus station. Yeah, hopefully, Rangnam. Rangnam. Rangnam pala yung name ng bus station. Ay, Rangnam or Ramnam? Basta. Ranma 8 something. Parang ganun siya. Rangnam. Sa along Payatay. Yeah. Mainit pa rin, friends. May nakita nga ako na news na towards the end of February, abot daw ng mga over 40 degrees Celsius. Ang init dito sa Bangkok. So, medyo bearable pa to. Bearable pa sa lagay na ito. Yes, pero mainit na, kakalabas lang namin pero pawis na agad. Last time, super init talaga. Nung last na punta ko. Last na punta mo here. Last year lang din yun. No? At least dito sa mga dinadaanan natin, merong mga trees. Medyo cool pa ng konti, pero pinagpapawisan na rin kami right now. There's a reason why maraming mga vending machines sa Japan, di ba? Dito, everywhere you turn, may 7-Eleven. So, 7-Eleven. To buy drinks. Correct. Oo. To freshen up, ganyan, mga tissue, whatever, cooling gels, ganyan. Ilang 7-Eleven din yung nadadaanan natin sa lakad na to. Oo, parang more than 3 ata or around 3 7-Elevens just going to the bus station. Yan po, we are taking the bus. Regular bus yung sasakyan namin, hindi air-conditioned. Okay lang, medyo presko naman. Hindi naman direct na init ng araw. So, carry lang, I guess. So, from what I know, hintayin natin na kunin ng conductor or inspector yung ating tickets. So, we just have to tell them our destination. So, from this mall, Here. Phan Pha Pier. Phan Pha Pier to... Okay, how much? 8 baht per person.
So ayan, ito po yung itsura ng bus dito. Kita nyo naman. Ayan po. Kaya naman, I mean, hindi air-conditioned pero komportable. Like that. So, parang feeling natin mura na mag-Grab, diba? Pero mas mura pa rin talaga mag-bus. Mga 12 pesos. Yung travel time natin ay 15 minutes. So, 6 stops tayo. So, abangan na lang natin. And then after that, mag-walk tayo ng 8 minutes kasi bababa tayo sa Phan Pha Pier. Pagbaba natin doon, maglalakad tayo ng 8 minutes to get to Tip Samay para kumain tayo ng Pad Thai for lunch. So, ito yung itsura niya sa Google Maps, guys. Kapag itatry nyo mag-commute, like sasakay kayo ng train or sasakay kayo ng bus. As you can see, para din siyang kapag sa Japan or Korea na yung mga buses, meron silang numbers. So kapag pumunta kayo sa bus station, abangers na lang kayo kung alin dito yung paparating na. Kasi yung iba, like for example, kanina, ito sana yung pinakamabilis kasi parang mga around 30 minutes lang siya. Pero yung next na bus, dadating after mga 40 minutes pa, 40 minutes something. So ito yung pinaka-closest na nakita namin, si 180E. So ito yung sasakyan namin. I mean, pinakamabilis. Every 5 minutes siya dumadating. Kalagay dyan, every 5 minutes siya dumadating. So ito na lang yung sinakyan namin kasi siya yung una na dumating, siya yung least na waiting time. Yun nga lang, mas mahabang lakad siya. But yeah, that's basically how it is. Parang Korea, Japan system pa rin sila ng transpo. Parang ganung level. Kahit na, syempre, as you can see, mas luma tong bus na sinakyan namin kasi regular bus lang to, hindi siya air-conditioned. But there are also buses na yung parang mas bago sila, air-conditioned sila. Yung color blue sa map. Oo, yung mga color blue dito sa map. Yun yung hindi regular. Ito, sinakyan namin, regular siya na bus. Kaya yan, kita ninyo, open lang siya. Wala siyang air conditioning. But okay na rin kasi para kaming traveling like locals talaga. And kasama na rin sightseeing. Parang ganun yung nangyayari right now. Ayan, libreng sightseeing tour of Bangkok. Ganun. Ito yung bus, guys, na sabi ko na air-conditioned na kulay blue. Ayan. Kasi sa amin, regular bus kami. Yun yung air-condition. Ang bilis. Parang nasa Metro Manila tayo. Pero yung difference ay komportable ang ating ride. Yan. Ito yung mga daanan, the streets of Bangkok. Nakababa na kami. Success! We made it! We made it! Ayun. So, nakababa tayo sa tama naman yung station na binabaan natin. Let's double check kasi hindi tayo sure. Walang nakalagay na station name. Basically, guys, kapag bababa na kayo ng bus, kailangan nyo pindutin yung parang button sa ibabaw. Parang Korea nga, parang Japan na kailangan mo pindutin kapag bababa ka na. Kasi, tulad nung nangyari sa amin, hindi siya bumababa, o hindi siya nagsistop every station. So, baka isipin nyo na hintayin nyo na tumigil sa station. It's not like that. Kailangan nyo pindutin kapag malapit na kayo to signal to the driver na you're getting off the station. So, now, tayo ay nasa Phan Pha Pier na station. It's going to be an 8-minute walk to Tip Samay. And we'll have our first meal of the day. Kakain tayo doon ng Pad Thai. Hey! Yes! This is our path. Actually, sorry, naglalakad tayo. Pero hindi pa tayo sure kung dito nga. Ayan, tama naman. Dito naman. Ayun. Okay naman. I mean, yung experience namin sa regular bus nila is imaginein mo para kang nag-bus sa Metro Manila pero hindi siya hassle. Oh, hindi siya digmaan kahit na regular bus sinakyan namin. Hindi siya yung mga bagong bus like this one. Ito kasi yung mga bago na air-conditioned, mas malaki, and from what I know, pwede ka rin magbayad through credit card. Yung sa yung sinakyan namin na regular, hindi siya nakakawindang kahit na first time namin sumakay. Ito po ang aming dinadaanan ngayon, walking to Tip Samay. Yeah. Oh, dito pa lang sa video, makikita nyo na the heat is talaga intense. It's scorching hot. Ito, ganito po kainit. May temple up ahead there, oh. I wonder kung anong temple yan. Okay, we shall cross the road. Ay, naka-green pa. Naka-go pa tayo. And then left daw here. Oh, si Armand ang ating navigator. Ay, yung ganda ng temple. Ang laki. Ito yung okay kapag nagko-commute kayo kasi may mga makikita kayo ng mga magandang spots, mga local na mga iconic na places na you wouldn't have had the chance siguro na tutukan ng ganito katagal kung nag-Grab. Ganda.
Parang temple na parang palace. Ganda naman ang pathway na to. May mga bulaklak sa gilid. Ito yung gilid yata ng temple, guys. Ayan, dito. Pero parang nire-renovate siya. Ayan, temple yan dyan papasok. Silipin natin from above. Ayan po. Grabe yung init. Pero malapit na kami. According to Google Maps. Ayan, nakikita ko na siya. Si Tipsamay. Ito po. Right across. Ayan, yan si Tipsamay na mismo. May nakalagay naman na malaking pangalan. Sana konti lang yung tao para may seat tayo agad. Iniwan na ako ng aking navigator. Diretso 7-Eleven si Kuya. Pasok muna tayo 7-Eleven. What does he want? Nagpalabig ka lang. Okay, akala ko may bibilin ka. Ayan, relax muna kami dito. Tingnan mo. OA yung pawis, di ba? Okay, Tipsamay. Here we go. Ayan, the original Tipsamay nakalagay. Oh, it's nice here. Waiting pa? Thank you. Thank you. Thank you. Here na. Thank you. Ito po ang menu nila here sa Tipsamay. Sabi nila, this one daw, ito daw yung original na sa kanila na version ng Pad Thai. So this is Pad Thai with shrimp, oil, and prawns. Pero ang kakaiba, I think, is nirap siya in. Ito namang nasa baba, itong mga nasa kulay blue, ito daw yung parang may tamarind. So it's sweet, spicy, and sour na flavors. At the same time, meron ding mga vegetarian options like this. Ayan, may marka siya na vegetarian siya. May mga appetizers din. Armand, as the lumpia person, is going to get spring rolls for sure. Specialty daw nila dito ay orange juice. So, we're also going to get the orange juice. Ito po ang itsura ng loob ng Tipsamay. Itong branch nito, konti lang yung tao right now. Thank you. Parang medyo shala place pala ito. Medyo. Oo, kasi malaki siya. Ayun, meron pang mga ano sa taas. Meron pang parang mga Buddha. And hindi na tayo pumila. So, 12:30 ngayon. So, surprisingly, walang masyadong pila. And nakapasok kami agad. In fact, meron kami agad table and meron pang mga bakanteng tables behind me. We're excited for our lunch. Yung in-order namin ay yung classic na Pad Thai. And we also got the original nila na Pad Thai. Then, of course, yung orange juice na sabi nila they're popular for it. So, push, bibili namin yung popular orange juice. Ay, ang galing yung lime juice nila nakabote na. So, hindi mo na kailangan i-squeeze yung actual lime. Ito naman ay mga peanuts. Ground peanuts to, I think. So, pwede mo dagdagan ng more peanuts ang iyong Pad Thai. This is a banana blossom. You split out one by one. This one. Banana. And mix it with the noodles. Mix with the noodles. Okay. May binigay sila ng veggies. Ito, puso ng saging. Ito parang mga bean sprouts. So, pwede ito natin i-mix later with our noodles kapag sinerve na. Kung gusto nyo mas maraming gulay, dagdagan nyo ng gulay. Kung gusto nyo ng more peanuts, dagdagan nyo ng peanuts. Kung gusto nyo ng more chili, andito rin sa gilid. May mga chili-chili din dyan. Dagdag lang natin. You can customize your order. Depende sa taste nyo. Yan na po ang aming drinks. Ang buko juice. Alam mo, I understand, Armand, why buko juice all the time because pag natikman nyo talaga, nako, ibang level ang buko juice. Ito naman yung orange juice na sa nila, they're famous for it. There's a bigger size dito, 200 baht, na good for 2 people daw. But since may buko juice si Armand, I bought the smaller size. Itong mga 120 something baht lang siya. Dahil mainit, tikman na natin ang orange juice. Sobrang pulpy. Laki ng pulps. As in, parang piniga lang yung juice tas nilagay dito. Ganun siya kasarap. Ang sarap nito, guys. Orderin nyo pag pumunta kayo sa Tipsamay. As in, hindi siya yung mga maliliit lang na pulp. Parang chunks of orange juice pulp siya. Dumating na po ang ating spring rolls. Anong spring rolls, Armand? Ito ba yung Pad Thai yung laman? Shrimp. Okay.
Okay, pad thai din yung laman ng spring rolls na ito. Ayun, so meron kang dalawa, ganyan. Tapos ito mga pickled, ano yata yan, jalapenos and chili and other herbs. Ayun, may carrots, gulay-gulay. Fried siya pero mukha siyang healthy. Ayan, itikman na natin kung masarap. Ay, mahirap siya kunin. Wala siyang sausawan. Gusto ko sa sausaw. Ha? Suka or something. Oh, dito na po. Classic pad thai. Yan, nakaserve na. So, merong eggs. Ang daming bean sprouts. Yung mga maliliit na shrimp. Ano nga yan? Hibe? Heavy? Hibe. And then, parang glass noodles yata to. Mga white na noodles sa ilalim. So, that's the pad thai. Hindi siya mabango. Wala akong naamoy na anything appetizing. Amoy egg, ganon. Yan na, dumating na ang kanyang pad thai wrapped in omelette. Oh, mukhang mas masarap yun. Okay, so lalagyan po natin siya ng lime. Oh, diba? Hindi na madudumihan yung kamay natin kasi nasa bote na yung lime. And we will add more peanuts. Oh, ang dami. Okay lang ba? Ganito kadami. Ang dami nga ng lime. Ay, ang dami nga. Oh, ang dami. Tapos, ito naman, itong mga spring rolls nila. Nagtanong kami kung merong anything dipping sauce like suka or whatever. Sabi nila, normally wala. Normally, they just eat it with this parang mga pickled na mga veggies and herbs dyan. So, that's what we're going to do. Titikman ko muna itong pad thai na ito. Haluin natin siya. That's the basic. Basic lang to, guys. Binuksan na ni Arman ang kanyang pad thai na wrapped in omelette. Talagyan natin ng lime. Konting lime lang pala. Sa akin ay pinaliguan ko kasi silang lime. Sabi ni Arman, don't do that. And some peanuts. Konting peanuts lang din. And we are going to get some chili powder. Yan, lagyan natin ng chili powder. Try mo. Try ko. So interesting kasi yung kay Arman, kulay orange yung noodles. May shrimp oil kasi. Ah, merong shrimp oil. Ito wala. Kasi basic. Sarap ko. Sarap, no? Sarap niya. Matamis, tsaka nutty. Ang sarap. Tsaka subtle lang yung lime. Dapat na konti lang yung ilagay na lime. Parang aftertaste lang. Tikman natin tong shrimp. Kasama sa order ni Arman. Tig-isa kami. Oh my God. Pati yung shrimp ay malasa. And juicy. Ngayon ako nakaano ng shrimp na juicy. Ang sarap. Parang gusto ko yung sayo. Sana masarap din yung akin. Naman palit tayo. Wait lang. Tikman ko muna. So yung sa akin, maliliit lang yung shrimp. Hindi tulad nung kay Arman. Yeah. This one, the original one. The basic one. Smells good also. Kasi nalagyan ko na ng lime. Oh my God, masarap din to. Teka, akin ito. Masarap din siya. Matamis. Hindi ko in-expect na ganun yung flavor kasi may itsura niya, mukha lang siya maputla. Pero, alam mo matabang, no? Oo, pero ang sarap niya pala. Sarap na to. Maliliit nga lang yung shrimp, oh. Try ko. Kahit yung maliit na shrimp pa, sarap. Sarap ng pagkain. Guys, as in. Ito, oh, pansit. Tuwak pansit talaga. Pad thai. Yummy. Harap. Tikman naman natin itong pad thai spring rolls. Yan po yung laman niya. Kaya medyo mahirap siya hawakan, but that's what's inside. Let's have a bite. Oh, sarap din. Siksik yung laman niya.
May subtle sweetness din, pero mas savory siya than sweet. Feeling ko lang daw acquired yung sweetness niya. Sarap nito. No? You have to order this. The Pad Thai Spring Rolls. Sabi ni Madam, kinakain lang daw siya with itong mga to. So, titikman natin siya with itong mga jalapenos, I guess, and cucumber. Sarap din. Sarap na. So far, so good. Wala pa akong food na kinain dito sa Bangkok. So far, sa 3 araw namin dito, na na-disappoint ako. You have to buy the original juice. This is Surapong Fruit Orange Juice. Yun yung pangalan niya. Best seller daw according to them. And it really feels like it's just freshly squeezed. Ganon. Kain ba tayo guys? Kasi ang dami. Dami ng isang order. Pwede for sharing. Sana maubos namin to. Yan o. Damihan natin para mas achieve. Ang sarap po. Sulit yung commute namin sa non-aircon na bus. Sulit yung lakad namin sa init. Pagdating nito, this is our reward. I love this so much. So friends, kinuha na namin yung bill namin, di ba? Tapos yung bill namin mga more than 500 baht. And I was supposed to pay with my card. Tapos sabi nila, they can't accept the card daw for this amount. So sabi namin, oh okay, we can pay through cash naman. Pero magkano ba yung kailangan na amount para card? Dapat daw at least 3,000 baht before they can accept a credit card as the form of payment. So, cash na lang muna binayad namin now. So, important talaga na meron kayong cash na hawak. Kahit na you're dining in sa mga bigger food establishments like this, you have to be ready with cash. I don't know if rule nila to here lang sa Tip Samay or is it a rule everywhere. But yun, interesting na may ganun palang rule. May ganong policy na kailangan maka 3,000 muna before we're able to use credit card as the mode of payment. But ayun, tapos na po kami kumain. Arman and I are both happy with our meals. Pero hindi kami umorder ng dessert. Supposedly may ano dito Tip Samay ice cream. Pero hindi kami umorder kasi ang balak namin ay for dessert, we're going to have mango sticky rice. Ayun, nasa labas na kami now ng Tip Samay. Andiyan yung Tip Samay dyan. Biglang humaba yung pila. So, buti na lang, we went at the time when we did. Kasi nung pumasok kami, wala pang pila. Kasabi ko lang kanina, di ba, sa vlog na halos wala pang tao. And may mga bakante pa nga na tables when we went inside. And right now, may pila na. It's 1:30, so baka mga ganong oras sila nagla-lunch dito. Right now, nakaupo lang kami dito kasi yung next namin na pupuntahan ay Korpanich. So, si Korpanich ay, yun yung Panik. Panik. Okay. Korpanik pala. Yun yung famous na mango sticky rice here in Bangkok. Puntahan namin siya, doon kami magde-dessert. Supposedly, lalakarin namin, but tingnan nyo naman ang init ng panahon. It's a 12-minute walk from ito kay Tip Samay. And hindi naman kaya. As in, ngayon nga lang na hindi ako naglalakad, pawis na ako. So, we decided to take a Grab na lang. Anyway, mura lang naman siya, 99 baht lang siya. So yun, nag-abang kami ng Grab dito. Sakay kami, we'll get mango sticky rice. Super excited na ako kasi first time ko kain ng authentic mango sticky rice here sa Thailand. Eto na po kami, pababa na. Yan, medyo masikip lang yung daan dito. But yeah. Ka. Thank you. Okay, we're here. Ito po ang lugar. Ito ang kanyang surroundings. Para tayong nasa Kapitolyo sa Pasig. Parang maginhawa sa QC. Parang ganun yung vibe. Ito na po siya, si Korpanich. Since 1932. May Michelin Bib Gourmand sila since 2019 hanggang this year. Meron pa rin silang Michelin Bib Gourmand. So they have traditional sticky rice with ripe mangoes. Served daily from 7 a.m. Ito po ang lugar. Ayan, dito pa lang sa gilid dami ng mga matatamis na mangoes. May iba pa silang mga food Merong Thai pudding with coconut and sticky rice with custard. Itong mga mangga nila mukhang maganda lahat. One mango sticky rice daw.
Eat here, right? Ha? Eat here. Eat here, yes. Yeah, yes. Ah. So dito pala kakain kapag dine-in dito sa tapat, sa tawid. So may binigay sa'yo na slip. Oo. Ayan, pati. Yan, thank you. Dito kami pinapunta sa shop across the road. Ayan na, dumating na po ang ating mango sticky rice. Freshly sliced mangoes. Merong, sesame seeds ba to? Parang sesame seeds. Ilalagay daw dito sa rice na parang siguro sweet coconut milk to. Ayan, kita nyo naman. And then dito kami pinaupo sa parang restaurant right across. Hindi kami sure, pero parang sila din yung may-ari nito. Kasi sabi namin magda-dine-in kami. Wala namang tables dun sa mismong stall nila. So, binigyan lang kami ng ticket and then dito kami pinaupo. Napabili tuloy kami ng coconut shake kasi parang nakaya naman na ito lang yung order namin. Tapos, naki-stay pa kami sa ibang restaurant. Tikman na po natin. Alam nyo, gusto ko muna tikman yung mangga na walang walang sticky rice kasi na-excite ako sa mga fruits nila dito sa Thailand. Mukhang masarap lahat. Sarap. Sarap ng mangga dito. Sarap. Ang tamis. Tamis tsaka juicy. Ito ang tamis niya. Yan na ha. Tikman na natin mango sticky rice. Sarap. Sarap nga. Happy. Kahit walang mangga, ang sarap ng kanin. Creamy. Yung rice niya, saktong-sakto lang yung firmness. Firm yet soft enough for you to chew. Firm pero sticky. Ganun. Yun po. Yung mango talaga nung magdadala. Ang juicy ng mango. Lagyan natin ng sesame seeds. Pasyang toasted sesame. Ito na po yung itsura niya. Ayan, nilagyan natin ng toasted na sesame seeds. This. And then one big chunk of mango. Mango sticky rice. Heaven. Mas masarap yung Toasted sesame. Kasi may crunch, may more texture. Naman, the buko or coconut shake. Wow! Sobrang milky. Okay na rin pala na bumili tayo nito, Arman. Kasi refreshing siya. Nakawala ng tanggal ng pagod ng init. Approved. Must try when you're visiting Bangkok. Try nyo to si Khor Panik na mango sticky rice. Masarap. Deserve ang kanilang Michelin Bib Gourmand. Happy. Now, natapos na tayo mag-lunch and tapos na tayo mag-dessert. Time to go to temples. Ang una natin pupuntahan ay Wat Pho. Kasi malapit. Wat Pho pala. Kasi malapit na lang siya dito na area. Ayan. So, parang perfect na rin. After ng kain natin, lakad-lakad tayo. Mag-culture trip muna tayo by going to temples. Okay? Now, Wat Pho naman tayo next.